Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Ito po ako ngayon upang ipakilala ko po sa inyo ang dalawang uri ng mutya. Isang mutyang puti, lintang puti, at isang lintang itim. Titingnan po muna natin kung ito nga po nga ba ay buhay. Titingnan po natin. Ayan po. Yan. Yan po. Sadya po siyang buhay. Ito po siya. Yan po ang hugis niya. Ang lintang puti ho ay mainam na gamot. Ito sa mga sakit ng tiyan, mga ibig sabihin yung mga nagkakaroon ng mga hindi pangkaraniwang sakit sa loob ng tiyan, yung may mga sugat daw po di umano, ayon sa ibang mga kaibigan nating antingero, yun daw po ay gamot. At ito din po ay naghahatak ng buwinas sa pamumuhay at sa may katawan. Nagkakaroon din po ito di umano na ayon sa mga matatandang antingero natin na nagkakaroon din siya na taglay na panghalina. Siyempre pag panghalina ay kasama na po yung hanap buhay. At sakali may nagkakaroon ng sugat, ito ay kapag umiinom ka ng tubig na ito, nagtataglay ka, lagi mo siyang dinadala sa iyong araw-araw na pamumuhay, at ikay nananalig sa Diyos at sa Kanya, ay madaling gagaling ang iyong mga sugat. Yun po ang bisa nitong mutyang puti po na ito. Ang itim ay gayon din po yun. Parehas din sila halos ng buwinas. At ang mga nagtataglay po ng mga lahat po ng mga anting-anting, mga ganitong uri ng mga anting-anting, mutya, ay kinakailangan po sa atin ay unang-unay Diyos at manalig tayo sa Kanya at tayo maging makapagpakumbaba upang mga gabay ng mga mutya ay laging tayo ay gagabayan, sapagkat ang mga mutya po ay galing sa kalikasan at ang kalikasan ay galing sa Diyos. Siyang lumikha niyan. Kapag tayo ay ipinagyabang natin ang ating mga gamit, karga, ay maaari pong ito ay hindi maging mabisa sa atin. Ang mga orasyon, mutya, lahat ng mga bagay na kaloob ng Diyos at kalikasan ay mararamdaman na lamang natin na tayo pala ay tinutulungan na nila. Hindi po ito parang magic na pag ginusto mo, makikita mo kagad. Halimbawa, ikaw ay makikipagtagaan, ay hahamon ka para kuan. Hindi po ganun. Malamang po kayong mapahamak, sapagkat doon po malamang na hindi tumalab ang inyong mutya. Yan. Yan po ang ating lintang itim. Yan, isa rin po siyang buhay. Ito po. Baka naman po yung nagbula lang ng bahay, bagong tulbog lang po siya, tagnon po natin, baka mamaya niya yung nagbubula na rin ay. Tingnan po natin siya. Kung siya nga po ba ay magkakaroon ng, yan nga po siya. Naaasiman po siya, yan o. Talagang wala po siyang butas mga kaibigan, wala po siyang butas na, ayan, wala po yan. Kaya para, yun yung makina, baka yung nagbula, gawa may butas wala po butas yun, wala po. Kaya medyo magaspang po siya sapagkat siya ang tinatawag na liklay na mutya na liklay. May mga nakalagay po siya dyan, mga maliit na mga bato-bato. Yan po, umiingat siya, yan o. Naasiman siya, sumusuka siya sa suka. Yan po. Yung ulo po siya, yan po ang ulo niya yan po. Yan po, yan. Katulad din po ito noong una, ang ating puting mutya, parehas din po sila ng katangian nito. Ito ngang parehas po silang galing sa tabang, sa ilog, o sapa, papuntang bundok.
Yung may gusto po ay di nito at makakaibig ay papagkaloob po sa inyo ito. Kaya lang po ito'y pinaghihirapan. Siyempre alam mo naman natin kung hindi naman natin basta binibigay ang mga ganitong mga sistema natin. Ito ay unang-una gamit natin ito para sa ating sarili, sa ating pamumuhay. Ito naman po ay doon sa mga nananalig lamang. Yung pong kulang sa pananalig, pananampalataya sa kakayanan ng bawat mutya, huwag na po nating pilitin ang ating sarili dahil kung ito po i-display lamang natin sa ating katawan ay malamang po naman na kayo mapahamak. O kaya ipag-ibang natin, ito po ay tumutulong nang hindi natin namamalayan. Una po yung laging Diyos. Tapos itong mga mutya, may mga gabay po nito. Yan. Kung mga kukuha po nito, ay bibigyan ko rin po kung paano tatawagin ang mga gabay ng mga ganitong uri ng mga agimat na mutya. Mutya po ng linta. Parehas po ito at saka yun ng bisa halos. Yan lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat mga kaantingero at mga kaibigan na nanonood ng aking video. Maraming salamat po.